Si Luistro, madisbar ako sa balitang to. Napansin ko sa mga nag-comment, gustong-gusto nilang mangyari yan. Matapos na itong nakaraan sa pinagagawa ni Luistro dyan sa kamera, kung ano yung pinagyayaw-yaw niya, meron ng abogadong nagsasabing, pwede siyang madisbar. Magkaroon siya ng maraming reklamo dyan. Malamang, abangan natin yan. O ito, panoorin po natin ang paliwanag po dyan ni Atty. Garcia. Lagot ka. Tawag dyan, Mirisi Gaba. O ito, ang video. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga lang talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Atty. Luistro kung abogado ba talaga yan o ano. Hindi ko maintindihan as a lawyer, meron kang sworn duty. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama maling-mali. I mean, talagang sobrang garapala, nakakasok ang mukha niya talaga. Wala pa po ang desisyon ng Korte Suprema dun sa pag-question sa naging pamamaraan ng hearing o pagdinig dyan po sa Kamara at lubusan itong umusad po sa Senado. Maaari bang questionin or ng impeachment court yung naging proseso dito po sa Kamara? Pwede ba nilang sitahin or pwede ba silang makadecide? Halimbawa, maliban doon sa Supreme Court, questionin din sa mismong impeachment court na saglit lang, yung pagbuo ng kaso na yan, mali-mali, attorney? Hindi nasasaklaw ng kapangyarihan ng Senado yung pakialaman nila, yung naging trabaho doon sa ibaba. Trabaho ng Defense Council yon. Trabaho nating mga mamamayan na questionin, nasitahin yung naging pamamaraan ng House Justice Committee sa Kamara, sa mababang kapulungan. And actually right now meron ng petition petition for certiorari and prohibition na pinile si Attorney Torion. And I think the Supreme Court will have to make a very quick decision on that petition para hindi maging moot and academic yung issue. Because it is a very, very important issue raised by Attorney Torion and the other petitioners on the procedures adopted by the House Justice Committee. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga lang talaga lamang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Atty. Luistro kung abogado ba talaga yan o ano. Hindi ko maintindihan as a lawyer, meron kang sworn duty. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama maling-mali. I mean, talagang sobrang garapala, nakakasok ang mukha niya talaga. Opo. At needed ba bilang prosecutor na laging ulit-ulitin doon sa inaakusahan na dapat dumalo ka, dito ka magsalita kaysa sa magkaroon ka ng ibang mga programa? Kasi kahapon nasa Laguna ata ang pangalawang Pangulo. Considering nagbigay na po ng statement or panig ang pangalawang Pangulo na hindi niya kinikilala itong pagdinig dyan po sa Kamara. Marami siyang mga question kumbaga sa proceeding dyan po sa Kamara. Tama po yun Actually, tama yung ginawa. Naniniwala ako doon sa ginawa ng mga abogado ni Vice President nung nag-file sila ng ad cotellam pleading, without recognizing yung kanilang legitimacy ng kanilang ginagawa, nag-file siya ng pleading para namang makakomply sa kanyang duty. Alam mo, dyan sa House Justice Committee, sa hearing, you may or may not appear. At ang tanungan lang dyan, parang sa piskalya, may allegation na ganito, ganyan-ganyan, ano masasabi mo? Yan. Pero kung nagpadala ka na ang posisyon mo, tapos na yun you've done your job, may due process ka na ron.
right to be heard lang naman eh. When you're given the right to be heard, yung requirement due process is already complied with. So yun na, complied na yon. Hindi dyan ang trial. Ang trial doon sa Senado. Ang ginagawa ng House Justice Committee, sinasaklaw nila yung dapat sa Senado ginagawa, hindi dyan sa kanila. Actually, kaya nga sinasabi ko, alam ni Luis Troyan eh, and they're just doing something to demolish. No? Meron silang binibuild up na scenario and that support yung kanila. Pinagagalit nila yung mga tao. Pero ang mga gagalit lang naman dyan, yung mga dati na nilang naloloko. Dahil yung mga hindi naman naniniwala sa kanila eh. Ang naniniwala na lang sa kanila, hanggang ngayon, addicted sa kanilang kasinungalingan. Yun. So, yun lang. Para namang ma-justify nila na ganito, ganyan, meron silang magagamit. Ano? Pero we're proceeding on a very dangerous precedent. Napakapangit ng mga kaganapan sa ating politiko. Talagang kanina lang I was thinking bago mag-ring yung phone, I was thinking we really have to amend our constitution. Kaya ako naisip yun kasi naalala ko yung Maria Cristina Polte. Anyway, ibang topic yun. Opo, attorney, bilang isang prosecutor nga dito sa impeachment proceedings na ito, tama ba na halimbawa dyan po sa Committee on Justice, sinasabi nila merong due process, tumatalima sila sa due process na itinatakda po ng atin pong ng Korte Suprema, pero doon pa lang sa mga paunang statement, guilty na ang tingin nila sa pangalawang Pangulo? That is correct. And actually, hindi sila tumatalima. They are violating the right of the Vice President to due process of law because they are presenting evidence na hindi naman kailangan dyan gawin. Ang dapat gumawa niyan yung prosecution eh. Tinutulungan nila yung mapakahinang complaint. Nakita nila kasi yung defect eh. Pag yan, assuming na nakarating yan sa Senado, sandali lang yan, talo yan eh. Alam mo kung bakit? Walang ultimate facts. Sabi ko nga, anong requirement ng verified impeachment complaint? Number one, kailangan meron kang allegation ng grounds. Yung 6 na nakasaad sa ating saligang batas. Yung culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, treason, and violation of public trust. Nako, galingan nyo talaga. Eto, sa sinabi ng isang abogado, yan si Attorney Garcia, ay posible talagang mangyari yan. Sa balitang yan, napapansin po natin, maraming gustong madisbar itong si Luis Tro. Naku, pag nadisbar yan, makakabayad pa ba ng utang yan? Ako nagtatanong lang. O ayon dito sa mga nagkomento, sabi ni Ruby Gold 3008, dapat idisbar sa pagtago ng asawa. Teka, naririnig ko yan nakaraan pa. Yung tungkol sa asawa niya. Totoo kaya yun? Tinago niya? At bakit itinago niya? Ito ayon kay Douglas Beltran, disbar tapos ikulong. O tingnan nyo, hindi pa sila kontento doon sa sinasabing disbar lang. Gusto pa sa mga nag-comment dito, ikulong pa yan. Sabi ni Norbia Gapanta, sana talaga madisbar. Naku, maraming gustong-gusto, Luis Tro. Sabi ni Richard Canonenyo, sana may mga attorney na magpadisbar sa kanya. Malamang mayroon yan. Malamang may mga magrereklamo na sa kanya. Yan dito kay Luis Gaming, idisbar na dapat yan si Luis Tro, attorney. Naku po, mukhang maraming ayaw na sa'yo, Luis Tro. Kasi kung tama lang naman yung ginagawa nyo dyan sa kamara, kung ano yung pinagyayaw-yaw mo dyan, makakuha ka ng suporta ng taong bayan. Pero napapansin ko ngayon, maraming galit sa'yo. Eto na naman, sa balitang to, marami nang gustong madisbar ka. Kabahan ka na. Hanggang dito natin yun. Diba?